Alam nyo ba na pwede nyong ma-view ang video ng DJI RC2 controller sa TV, monitor, laptop, PC, Windows man yan or MacBook? Pwede nyong ma-view ang video neto. At ngayong araw na to, pag-uusapan natin kung ano-anong mga kailangan nyo para magawa nyo yung setup na to. Hey, what is up guys? This is Elton Jukino of Hobbies and Collection, and for today's video is a tutorial video. Sa video na to, pag-uusapan natin kung ano-ano yung mga kailangan nyong gawin para mapagana nyo na ma-view nyo yung video ng DJI RC2 controller sa TV, monitor, laptop, or kahit ano man yan. For this video, papakita ko sa inyo kung ano-anong mga accessories yung kailangan nyo. And for the next step natin is ipapakita ko sa inyo kung paano siya gagawin. Ititest natin siya sa monitor, laptop, ipapagana din natin sa external monitor, at papaganahin din natin sa TV. For the last one, gagamit tayo ng video wireless transmitter ng This is the Holy Land. So ito, tatry natin yan. Yung mga na-mention ko na yon, papaganahin natin yan. Okay? So, wag na nating patagalin pa. Let's go. Una, ano-ano nga bang kailangan natin na accessories dito para mapagana natin? Unang-una is, of course, the RC2 controller. Tapos, sumunod naman is, of course, yung ating drone. So, this is the DJI Mini 4 Pro. At pwedeng gumana din to sa DJI Mavic Air, Air 3S as long as gumagamit ng RC2 controller. Next one is monitor. Dito, ito yung una natin gagawin. Pero itatry natin sa external monitor, sa laptop, tapos sa TV. Okay? Tapos video wireless transmitter. Yun yung last natin. At sumunod is the HDMI connector. So, ito yung gamit ko. Tapos, meron din akong isang mahaba pa na gagamitin natin. Next one is, ito yung pinakamahalaga sa lahat. So, ito yung accessories na magpapagana dito. So, this one. This is the bobbin Type-C hub connector. So, hub type siya na Type-C. Ito yung ikakabit natin sa ating DJI RC2 controller. So, ngayon naman, i-set up natin to lahat. So, ang gagawin nyo lang is ikakabit nyo tong Type-C hub controller na to sa ating DJI RC2 controller. So, kabit. Ito, bago natin buksan yung ating remote, tapos yung ating HDMI connector. So, HDMI to HDMI. Okay, kabit natin dito. Tapos, ito naman ikakabit natin sa ating monitor. So, dito sa HDMI in. Tapos, open natin yung ating monitor para makita natin na gumagana yung feed. So, once na na-on na natin lahat yan, saka natin bubuksan yung ating controller. For this one, may dalawang setup ako na ginagawa sa pagbubukas ng DJI RC2. So, minsan kasi hindi siya gumagana, minsan gumagana naman. So, nagtingin ako sa forum. Ang ginagawa ko lang is turn and off yung ating RC2 controller. So, sa pag-turn on neto, minsan kailangan mong i-hold siya ng at least 3 seconds. So, open natin siya ng 3 seconds. So, papakita ko sa inyo. Ganito lang siya. Okay? Okay. 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. And then, okay na. Yan. So, antayin lang natin na magbukas siya. Ayan. Na-detect na siya. So, ganun lang yung gagawin nyo. So, minsan kasi sobrang bilis ng RC2 controller natin. So, hindi siya na-detect. So, ayan. Gumagana na. So, kung makikita nyo dito sa monitor ko, meron kayong nakikitang mga green. Ano lang yan? Exposure. Tsaka yung focus. Kaya may ganyan siya. Pero normal yan sa camera ko. Naka-on kasi yon. So, pwede ko rin yung i-turn off. Buksan naman natin yung ating drone para makita nyo na gumagana siya. So, ito naman yung ating drone para makikita nyo na meron siyang live feed. Ayan. So, kung makikita nyo, gumagana. Working. Ayan o. Oh. Diba? Hello. Hello. Ayan. So, meron siyang feed. Gumagana siya. So, ayan guys, kung makikita nyo, gumagana yung ating setup. Dahil lang yan dito sa ating Type-C hub controller. Unfortunately, itong accessories na to, hindi ko mabibigay sa inyo yung link kasi hindi ko alam kung saan siya mabibili online. But I will try to find a link sa online kung available siya. Kasi binili ko siya sa SM Mega Mall. Kaya hindi ko alam kung available siya online. So, yung next naman natin na gagawin is pagaganahin natin to sa monitor. So, this is an external monitor.
sa aking laptop. So kung makikita nyo is I am using an HDMI connector directly papunta dito sa ating bobbin na Type-C hub. So kung makikita nyo, gumagana siya. So nag-work din siya. Okay, ayan. Yan yung feed natin. So okay naman siya. Alright, so gumagana sa external monitor natin. Next naman natin is sa TV. So tatry natin to i-connect sa TV. Okay, so for this one, I'm using an HDMI to HDMI na medyo mas mahabang connector or mas mahaba siya. Kasi yung ating controller is nilagay ko sa sahig. So kung makikita nyo, meron siyang feed. Ayan, gumagana siya. This is the Mi TV 32 inches 2025 na version. So meron din akong review niyan. Ilalagay ko sa link somewhere in the screen para mapanood nyo. Okay? So kung makikita nyo, nag-work sa TV. For the third setup natin is pagaganahin natin siya sa laptop. Pero dito sa setup na to, kailangan natin ng video capture device. So hindi siya ma-detect kasi, kaya kailangan natin nun. Pwede kayong gumamit nitong Camlink na 4K or pwede kayong gumamit na itong mumurahin na HDMI video capture card. So mas mura tong isa, nasa 400 pesos lang yata to. Yung bili ko dito, basta less than 500. So yan lang yung kailangan nyo para mapagana nyo. So bakit natin kailangan i-connect to sa ating laptop? Ang purpose nito is pwede tayong makapag live stream. Pwede siyang ma-detect sa OBS. Papaganahan natin to sa OBS. Okay, let's go. So dito naman, kailangan lang natin is same setup nung ating ginawa kanina. So HDMI to HDMI, papunta dito sa bobbin hub, tapos papunta doon sa ating video capture device na Camlink. So nakasaksak yan papunta sa Type-C ng ating laptop. So MacBook M3 Pro ang gamit ko dito. So kung makikita nyo, live feed na gumagana dito sa ating OBS. So ayan guys, gumagana yung ating setup. Last but not the least, ito yung pang last na gagamitin natin or pagaganahin natin is using video wireless transmitter. This is HoloLens Pyro H. Meron din akong review nito. I will be including the link somewhere in the screen para mapanood nyo. So this is wireless transmitter. So ang purpose nito is if ever we wanted to shoot somewhere or sa labas. Ang hirap naman kasi kung nakakonect to lagi ng ganito. So wireless ang gagawin natin para makapunta tayo sa labas. Ito, if ever na magla-live stream kayo, i-set up na natin. So ito, yung transmitter natin is ilalagay lang natin papunta dun sa bobbin na Type-C connector. Tapos ilalagay natin dito sa HDMI loop. Okay, ayan, gumagana siya. So working yung setup natin. So ayun guys, as you can see, lahat ng apat na setup na yon is gumagana using this bobbin Type-C hub connector. So ito lang yung sekreto. Actually, I tried so many accessories. Gumamit ako ng Samsung na Type-C to HDMI connector. Gumamit ako ng Anker na Type-C to HDMI connector. Lahat yon hindi gumagana. So, I tried so many different accessories. Hindi ko siya mapagana. So, I'm not sure kung gumagana siya dito. So, I will be posting this Ugreen na video capture device na HDMI to Type-C. I think pwede itong gumana. So, the reason kung bakit siguro gumagana itong bobbin natin is because meron siyang capture card sa built-in dito sa Type-C hub connector na to. So, I think yun yung reason. But for this video, ito lang yung accessories na napagana ko dito. Pros and cons. So, pros, napagana natin lahat to. Okay siya. So, merong cons or disadvantage tong setup na to. Unfortunately, hindi nyo makukuha yung clean out na feed. So, meaning, makikita nyo yung mga settings nyo sa camera. So, kung anong exact na makikita nyo dito sa monitor na to, yun din yung makikita nyo sa live feed ng monitor na gagamitin nyo. So, if ever you are doing some live stream, makikita yung settings nyo. So, yun yung downside. Kung gusto nyo naman mag-live stream na walang mga settings or clean out yung kailangan nyo ng DJI RC na Pro. So, yun lang yung lumalabas ng clean out. Yun lang yung problema. But again, ang purpose nitong video is para if you are going to shoot outside, kailangan mo ng bigger monitor, so mapapagana nyo siya. So ayan guys, I hope you find this video entertaining and helpful. If you do, press a thumbs up and subscribe if you haven't already. Again, this is Elton Jukino of Hobbies and Collection. Thank you for watching and see you on the next one. Peace!